po sa aming buhay. Salamat po sa iyong presensya. Itinataas po namin ang aming mga loob sa iyo, ang aming mga kamay, ang aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon ay Biyernes Santo or Good Friday. Madalas na natatanong na kung ito ay araw ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo, bakit tinatawag na good? Mamaya po ay tatalakayin natin yan. Ang 4 na gospel sa Biblia ay naglalahad ng mga pangyayari sa araw at ng buong linggong ito. Napaka-importante po ng linggong ito sa ating mga followers of Christ. Salamat at na-record ang bawat isa nito na nagkaroon tayo ng pagkaunawa sa mga naganap nung araw na yun. Itong ebidensya, lahat po na naganap noon, this is historical evidence po ito. Kahit pagpunta po kayo sa Israel, meron pong mga tao doon na nagsasabi, totoo ngang may napako sa krus na ang pangalan ay Jesus. Amen. So kahit na binabaliwala siya ng mga tao, pero meron ng ebidensya. Thank you, Lord. Amen. So, thank you po sa pagsama nyo sa amin ngayon. Meron po tayong 3 episodes ng Lenten presentation kahapon, Thursday. Ang nauna po. Tapos sa Sabado, meron pa po tayong isa. At yun ang makapangyarihang celebration natin sa Linggo. At meron tayong malaking celebration sa Linggo, March 31, ang araw ng pagkabuhay o Resurrection Sunday. I pray na antabayanan po natin ang mga episode na to. Kayo po ay mabibless, marami kayong matututunan at lalo niyong maiintindihan ang layunin ng Panginoon kung bakit niya binigay ang kanyang buhay sa iyo at sa akin. Yan po yung importansya nito, itong araw na ito. So stay tuned lang po tayo at sariwain natin ang ulat na pinagdaanan ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Talagang grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na pinagdaanan niya lahat ito. Hindi siya sumuko. Hindi niya tayo binitawan. Hindi niya tayo iniwan sa ere dahil sa pag-ibig niya sa atin. Mahalagang bigyan natin ang oras or time slot. No? Yung pag-uusapan po natin nga, naka-time slot ang mga kaganapang ito. Like for example, between 4 to 6 a.m. sa umaga, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito po ginanap ang trial ng Panginoon Jesucristo kay Caiaphas. Si Caiaphas ay isang high priest at layunin niya ay makitang maipako sa krus ang Panginoon Jesucristo. Kapag na-condemn na si Jesus, ay magagawa niya ito. So tinanong ang Panginoong Hesukristo kung sino ba siya? Siya ba ang Messiah? Sumagot ang Panginoon. Ang sabi niya, yan ang sinabi mo. You said so. Sapat na yun kay Caiaphas upang i-condemn si Lord for blasphemy at pagkatapos ay pinadala niya si Jesus sa mas mataas na authority, si Poncio Pilato. Sa mga oras na ito, ng 4 to 6 a.m., may nangyari pang iba. Narito yung pagtatatwa ni Pedro sa Panginoon bago tumilaok ang manok. Kasi nagsabi si Lord sa kanya, Pedro, bago tumilaok ang manok, bukas ay itatatwa mo ako. Sabi ni Pedro, hindi mangyayari yan, Lord. Sasamahan kita, saan ka man magpunta. Pero naroon si Pedro malayo at sinisipat-sipat niya ang Panginoon na noon ay marami ng sugat sa kanyang likod.
Tapos yung umagang yon, may isang batang babae ang nagtanong, di ba kasamahan kayo ni Jesus? Tinanong po si Pedro, di ba kasama ka ni Jesus? Tinatwa niya yon. Sabi ni Pedro, hindi ako yun. Tapos sa may gate, meron ding nagsabing, kasama ka ni Jesus dahil puntong Galileo ka. Sumagot si Pedro, hindi! At yung pangatlo ay namukaan siya. Kaya nagalit si Pedro. Tinatwa ang Panginoong Kristo at sinabi niya, hindi ko siya kilala. At nagmura pa. Tapos narinig niyang tumilaok ang manok. Kaya siya ay nagdalamhati. Nasilayan pa siya ng Panginoong Kristo. At mabilis na tumakbo, palabas si Pedro. Si Judas sa mga panahong iyon, bago pa mag-alas 6 ng umaga, na-convict na siya sa kanyang kasalanan. Sabi niya, ang laki pala ng kasalanan ko. So pumunta siya kay Caiphas. At sinabi niyang, walang kasalanan ng taong yan. At tinapon niya yung 30 pirasong pilak, pabalik doon kay Caiphas. Subalit, hindi lang siya pinansin. Kahit sinabi na niya ang katotohanan, hindi siya pinakinggan. Dahil yan naman ang gustong mangyari ni Caiphas. Noong mga time na yon, palibasa ang preaching ng Panginoon Kristo ay laban sa temple system. Temple system nila, di ba mga Pariseo? Ang sabi niya, walang silbi ang templo. At ito'y magigiba sa loob ng 3 araw. At narito ang example ni Judas, no? Na nagsisisi, umaamin, at binabawi ang nagawa niya. Pero anong sinabi sa templo? Wala na kaming pakialam dyan. Hindi na pinakinggan ang katotohanan. Kaya nga po natuloy na rin ang pagpapakamatay ni Judas. Ngayon, sa bandang alas 6 ng umaga, may susunod na trial kay Pontius Pilate. Nais naman ipasa ang Panginoon Kristo kay Herod. Dapat kay Pontius Pilate, tapos papasa niya kay Herod. Sabi niya, tigarong ka kasi, doon ka kay Herod, jurisdiction ka niya. Pero ayaw ni Herod tanggapin ng Panginoon dahil parang wala siyang makitang kasalanan kay Jesus. So binalik siya kay Pilato. At si Pilato ay nagpa-game pa. Sabi niya, kayong mga tao, pipili kayo kung sino ang palalayain. Si Jesus o itong si Barrabas. Pusakal na magnanakaw. So, nang nangyayari po yon, yung mga habang nagsusulsol at nagsusuhol, yung mga galamay ng Roma, no? Sa bawat isa nasisigaw na si Jesus ang ipako. So, pinapapili sila, si Jesus o si Barrabas. Siyempre, alam naman natin, malaki nagagawa ng pera. Kaya sumigaw ang mga tao, ipako si Jesus. Dalawang bagay makikita natin dito. Si Pilato, kaya niyang pakawalan si Jesus. Totoo po yun. May authority siya to let Jesus go. Si Barrabas naman ay parang tayo. Tayo. Simbolo tayo ni Barrabas. Tayo ay napalaya kahit makasalanan tayong mga kriminal. Kahit marumi ang mga buhay natin, napalaya tayo. At si Jesus ang nagbayad para sa ating kasalanan. So ito po ang suma total ng gospel. Jesus died for you. Para hindi ka na mapahamak sa apoy ng impyerno. Tayo ang makasalanan. Pinanganak tayo na may bahid na ng kasalanan, na mana natin yan sa ating unang magulang. Pero ang Panginoong Kristo, ginawa niya yung mission niya. Binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang dugo, upang tayo'y lumaya mula sa hawak
ng kaaway. So kung sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay may buhay at buhay na walang hanggan. Ito po ang gospel or mabuting balita. Mga 8:30 ng umaga, dito na po nag-umpisa ang parusa sa Panginoong Hesukristo. Hinubaran siya, nilatigo, nilagyan ng koronang tinik sa ulo. Ininsulto siya, tinatawag siyang Haring Jesus, Hari ng mga Hudyo. Ginawan pa siya ng sign, ang nakalagay doon, Lord Jesus of Nazareth, King of the Jews. Tapos nag-umpisa ng lumakad pasa ng krus ang Panginoon hanggang sa lugar na pagpapakuan niya. Siya mismo nagdala ng krus. Grabe ang pagpapasakit at paghihirap ng Panginoon dahil siya ay umibig sa atin. Ayaw niyang mapariwara ang sangkatauhan. Kahit nagpipilit ang kaaway na demonyo na nakawin tayo, yung iba nakukumbinsi. Pero ang Panginoon, kumbinsido siya na napakaraming maliligtas sa mga panahong ito. Ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay napakabisa pa rin sa mga panahon natin ngayon, 2024. Doon sa daan ay tumulong si Simon of Cyrene kargahin ang krus. Nang 9 a.m., sabi ni Mark sa gospel niya. Sabi niya doon, it's a third hour of the day. So, 9:00 po yun. Sa panahong ito ay pinako na ang Panginoon. Pinagsugalan ang kanyang balabal ng mga sundalo. Subalit anong ginawa na rin? Pinag-pray pa sila. 9:30 to 11 ng umaga. Uminit na ang araw. Ang mga sundalo patuloy siyang kinukutya. Sabi nila sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Of course, pwedeng bumaba. Pwedeng bumaba ang Panginoon. Subalit, ganun na nga niya tayo inibig at nanatili siya sa krus. 11:00 hanggang katanghalian. Kinakausap niya ang mga kriminal sa tabi at ang isa ay nagrepent. Nagsisi ng mga kasalanan niya at sinagot niya ang sabi niya sa araw na ito, makakasama mo ako sa paraiso. Diba napakabuti ng Panginoon? Napakabilis po tayo ay maligtas. Kung yung kriminal na yun, pinatawad niya. Wala nang pasikot-sikot. Basta nagrepent ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. Si Maria at si Juan ay naroroon. Subalit yung mga disipulo, wala na. Sa totoo lang, kapag kasi nakita sila, yung mga disipulo nakita doon, ay huhulihin din sila. At ipapako rin sila sa krus. Ang mga babae naman nun ay, nung time na yon ay hindi threat sa mga Romano. So, di sila takot sa mga babae. Kung nandoon si Maria at nandoon si Juan. Si Juan naman ay sobrang bata pa niya noon. Kaya hindi na rin siya napansin. Tapos 12:00, tanghaling tapat hanggang 3:00 ng hapon. Ito po yung inulat ni Mateo, no? From the Gospel of Matthew. Sabi, una, 3 oras na kadiliman ang bumalot sa lupa. Buong lupa. Eclipse. Sabi ng ilang komentaryo, meron daw volcano, kaya nagkaganon. May bagyo, may eclipse, di ba? Yun ang sabi nila, di ba? Kaso walang volcano doon. Paminsan-minsan lang ang bagyo at walang eclipse. Talagang dumilim, ang dilim-dilim. Ito ay supernatural darkness na pinadala ng Diyos.
May mga usapin ngayon sa April 8 ay magdidilim ang bansang Amerika. We pray na magising ang bansang Amerika sa pagkakilala nila kay Jesucristo. Christian nation po kasi ang Amerika. So, itong darkness na to, supernatural, pinadala ng Diyos. Marahil ito yung matinding galit ng Diyos na binuhos niya sa krus ng Kalbaryo. Makalipas ang 3 oras, humiyaw na ang Panginoong Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At ang huling salita ng Panginoong Kristo, tapos na. It is finished. Siya ay namatay at pagkamatay niya, lumiwanag muli ang lugar. Nagkalindol sa pagkamatay ng Panginoon at natakot ang mga tao. Malakas na lindol po ito. Ito po ang nagwasak ng belo o takip doon sa templo. Nakatakip kasi yung templo doon, may makapal na belo. Doon naroroon ang presensya ng Panginoon. Nawasak po yun mula itaas hanggang pababa. Ang takip na ito ngumahati sa most holy place at sa mga kasalanan ng mga tao na ngayon ay wasak na. So in other words, sinasabi ng Panginoon, dahil sa ginawa ko, makakalapit na kayo sa akin. Anytime. Wala nang belo-belo. Okay? Wala nang takip ang aking presensya. Makakapunta na kayo sa aking presensya. Ang Panginoong Hesukristo, ang ultimate sacrifice. At ang ibig sabihin nito ay hindi na kailangan pa ng ibang mga sakripisyo na dinadala sa templo. Dahil ang mga tao, mahilig sila magdala sa templo para ma-please ang Panginoon. Pero sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, ultimate sacrifice na siya. Hindi na kailangan ng mga baka, hindi na kailangan ng mga tupa. Siya na ang nag-sacrifice para sa atin. Makalapit tayo sa Diyos. Ang templo ay lugar kung saan tayo kinakatagpo ng presensya ng Diyos. Ito ay lugar kung saan natin makakaisa ang presensya ng Diyos. For example, ang hardin ng Eden ay templo. Doon bumababa ang presensya ng Panginoon. Ang tabernakulo ay templo. Ang templo ay templo. Subalit ngayon, tayong mga tumanggap kay Kristo at pinananahan ng banal na spirito ang ating buhay. Pag tinanggap mo si Lord Jesus, kasama na po doon ang Holy Spirit. Tayo na ngayon ang templo ng banal na spirito. Hallelujah! Kinakatagpo tayo ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng banal na spirito. We are the temple of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Gumagabi na at dito sinibat sa tagiliran ang Panginoong Kristo para masiguro nilang patay na siya. At sa gabing yun ay dumating si Joseph of Arimathea. Binaba ang katawan ng Panginoong Jesus at nilibing sa kanyang nityong kuweba na malapit din sa kinamatayan at nilagyan ang bunganga ng kuweba ng mabigat na batong takip. Ang bigat-bigat ng batong tinakip doon. Kailangan pagulungin bago mo mabuksan. Bantay sarado ang libingan ng Panginoon sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kristo na siya'y babalik. Pagkatapos ng 3 araw, siya'y mabubuhay na muli. Kaya binantayan po siya. May mga sundalo doon. Okay? Binantayang mabuti ang punto dahil baka nakawin daw ng mga disipulo ang kanyang katawan at ipamalita na siya'y nabuhay na muli. Sa totoo lang, wala naman talagang nag-i-expect na mabubuhay siyang muli. Dahil lang ang mga patay ay patay na. At natapos na ang araw ng Biyernes. Bakit ito tinawag na Good Friday?
Dahil lahat ng mga parusa at kahirapan ay nangyari kay Lord Jesus. Yun ay dapat nangyari sa atin. Pero siya nang sumagot sa Good Friday na yun. Yung galit ng Diyos sa tao, inabsorb ng Panginoong Hesukristo. At lahat ng merits ng kanyang perfect na buhay ay binigay niya sa atin. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos, kung tayo po ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo, wala na tayong original sin or kasalanan, kagaya ng Panginoong Hesukristo. Yung righteousness niya, yung katwiran niya was imputed to us, binigay sa atin. Kaya sa harapan ng Panginoon, tayo ay matuwid. Kahit ano na nangyayari sa nakaraan mo, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, huhugasan niya lahat ang karamihan mo at ipepresent ka niya sa kanyang Ama. Pinagkaloob niya sa atin ito. Pinagbayaran na niya ito. Kaya kapag tinutukso-tukso ka pa ng kaaway, tinutukso tayo ng kaaway, sabihin natin sa kanya, tinubos na ako ng Panginoong Hesukristo mula sa kadiliman at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng aking Panginoong Hesukristo. Wala ka ng karapatan sa akin. Hallelujah! Pwede niyang masabi yan sa demonyo kasi alam niya, ikot-ikot yan tutuksuhin tayo. Uy, ganyan ka lang ngayon, dati ganito kami. Hindi, noon yun, binago na ako ng Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kaya kung naniniwala ka na ginawa ng Panginoon Hesukristo sa ginawa niyang ito, mabuting-mabuti yan para sa iyo. Kaya nga ang tawag dito ay Good Friday. Biyernes Santo sa Kastila. Mabuting Biyernes. Dahil sa kaligtasang binigay sa atin ng Panginoon. At sa sandaling ito, binigyan po tayo ng pagkakataon na meron tayong ma-interview or makausap, no? Na ang buhay po niya ay sobrang binago ng Panginoon. Pinulot siya. Ang hirap-hirap ng kalagayan niya. So siya na po ang maglalahad ng pagbabago sa kanyang buhay. Ito po ay tunay na istorya ng buhay ni Brother Arnold Maneha. I-welcome po natin siya. Ang maririnig nating kwento or testimony ng taong guest natin ngayon ay halos kagaya ng istorya ng buhay ni Pablo, no? Si San Pablo or si Saint Paul. Dati ang pangalan niya ay Saul. Pero alam niyo, ang Panginoon, meron siyang destiny para sa bawat isa sa atin. At nung tinawag niya si Saul, di ba? Si Saul po ay isang pusakal na kriminal. Okay? So, nung nakilala ni Saul ang Panginoon, dahil tinawag siya ng Panginoon alam niyo po ba, nagbago ang buhay ni Saul. At ang tawag nga sa kanya ay Apostol Pablo. At sinulat niya po yung 1/3 of the New Testament, yung mga sulat ni Pablo. Okay, napakaganda po ng sulat ni Pablo. Marami po tayong matututunan sa mga sulat ni Pablo, lalo na sa pagpapalakad ng buhay natin. At sa araw na ito, okay, ang ating guest ay masasabi ko na rin na isang pusakal na tao, no, na walang takot sa Diyos. Pero kung papaano siya tinawag ng Diyos, yan pong matutunghayan natin ngayon. So naririto po si Arnold Rivera Maneha Jr. Okay? Hello Arnold. Salamat sa pagdalo mo ngayon. Ay, isang karangalan pong nandito po. At nais ko sanang ilahad mo sa amin. Marami kasing makaka-relate sa atin ngayon dahil ang trouble ngayon, mga kabataan, mga pamilya, paano ka talagang nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo? Siguro umpisahan mo yung
yung ugat nito nung maliit ka pa? Paano nangyari na lumaki kang pusakal? Ano po dahil po sa buhay namin na galing po ako sa may kayang pamilya. Tapos po, meron po isang religion na na gusto po na doon ako pagdaluhin ng tatay ko noong time na yon. Pero hindi ko po nagustuhan yung katuruan nila. Kasi po hindi ko rin po kasi sila nakikita na na dumadalo doon. Ang magulang mo? Opo, hindi po. Ako lang po yung pinipilit nila na sumama ron sa tito ko, sa kapatid ng papa ko. Pero syempre, ninanais ko rin na makita sila ron, na pangunahan din po nila na magsimba kami ron o dumalo kami doon. Pero never ko po kasi nakita yon. So, ang nangyari, yung bahay po namin, yung tahanan namin, wala po yung salita ng Diyos doon. Kaya hindi rin po ako nagtagal. Hindi ko rin po naseryoso. Yun po yung unang-unang nakikita ko na dahilan kung bakit po nagsimulang naging magulo yung pamilya namin. Ayun, laki po ako sa gulpe. Kami magkakapatid. Sa bakal na kami ng tatay ko. Kasi po alam ko po na yung peta natin, disenyo ng Diyos yan para dito lang magdisiplina. Pero sa tatay ko iba po. Bakal na kami po talaga. So, nasanay po ako na Nasasaktan. Nasasaktan. Akala ko po tama po yung ginagawa ko. Hanggang sa eskwelahan po, nadala ko po yung ganun ugali. Nagkaroon po ako ng pride sa sarili ko. Ayun. Naging mapagmataas po sa kapwa. Tapos, one time nakita ko po na dalas ko po na umiyak ang mama ko. Ayun po kasi may kaya man po kami, kaso parang naging black sheep po yung papa ko sa pamilya. Lagi pong susugal. Tapos parang ayaw na po magtrabaho. Tapos ayaw naman din po niyang pagtrabahuin yung mama ko kasi parang pride niya po yun na siya po yung padre de pamilya. Tapos hindi naman po siya pababayaan ng mga kapatid niya. Ayun nga po. Hanggang sa nalugmok po kami, naghiwalay po sila. Doon po ako nagrebelde. Mga ilang taong ka nun, Arnold? 12 years old pa lang po ako, napasama na po ako sa gang Sa gang? Opo, puro violence. Parang neighborhood gang yun. Opo. Kasi po, doon ko rin po kasi nakita yung saya na hinahanap ko sa loob ng pamilya. Doon ko po nakita sa gang na parang yung hinahanap ko na pagmamalasakitan tsaka pagmamahalan. Doon po naging masaya sa gang na nasalihan ko po. So doon po naranasan ko po lahat doon. 14 years old pa lang po ako, bayong-bayong na pera, droga, tsaka mga baril, ginagamit namin, tsaka tinutulak namin. Hanggang napatrouble po ako, naranasan ko rin po na mabaril po ako. Yun. Na ospital po ako, nasaksak po ako. Tapos nakasaksak din po ako. Yung tatago, naranasan kong magtago, tapos mapatrouble sa iba't ibang lugar. Ayun po, ayun po yung kadahilanan ng labas-pasok po ako ng kulungan. Pero hindi naman din po ako napabayaan ng pamilya kasi awa ng Diyos na lalabas po nila ako. Pero ang pinaka-worst po, natuto po kasi ako mag-drugs. Yung time na yun, hanggang sa natuto ako mag-drugs, hanggang lumagana po yung gang namin. Halos araw-araw ang trouble sa lugar namin. Naging nasa kanang paa, yung isang paa ko nasa hukay. Nalabas lang po ako ng bahay. Aligaga po ako. Palingon-lingon kasi maaari isang beses mapatay po ako May takot ka din doon pag mamamatay? Wala po, pero ayoko lang po maisahan ba.
Okay. Parang Yung pride pa rin. Opo, yung pride pa rin po na parang kaisipan ko nun, di bali kami makaisa eh. Kesa kami maisahan, di bali kami magbayad, kesa kami bayaran. Parang ganun po na, di bali sila paglamayan, kesa kami po ganun. Ang mindset ko nung panahon. Kasi wala naman po akong pasanin nung mga panahon na yun. At wala rin po akong pagkakilala sa Diyos. Mm. Tapos dumating po sa point na nanakaw na po ako. Mhm. Natuto na po kaming mang-hold up, akit bahay, lahat po ng mga panlalamang sa kapwa. Kasi parang ang dating sa amin, hindi ka gangster pag hindi mo kayang gawin yung mga ganun. Akala ko po noong time na yun, tama yung ganun. Hanggang sa point na nag-away na po kami ng airpot ko. Tapos hindi ko po namalaya na may criminal mind na po sa isipan ko na gusto ko po siyang tapusin. Ayun po, dahil pa rin po sa pagsusugal niya. Kasi po, yung time na po yun na may pera pong na napatalo niya para po sa kapatid namin bunso yun. Tapos po, na sisi ko po siya na ayan na nga yung dahilan ng pagkawasak ng pamilya natin eh. Kasi ayaw mong tigilan yung pagsusugal mo kaya iniwan tayo ni mama. Ganun po yung kaisipan ko. Tapos ginagawa mo pa rin hanggang ngayon parang hindi ka natuto. Nagalit po siya sa pagsagot-sagot ko. Hindi niya po alam na may dala po akong ice pick. Tapos sabi niya sa akin, bakit lalabang ka na? Porket kinakatakutan ka rito, porket ano ka na? Malaki ka na, porket ano ka na? Ganun po. Sabi ko, di subukan mo saktan. Kagaya ng ginagawa mo dati. Wow. Hanggang sa sinaktan nga po niya ako, sinuntok po niya ako. Ayun po. Nakakweluhan ko po siya, tapos sinaksa ko po siya sa 2 beses yata, 3. Tapos hindi niya po namalaya na sinasaksa ko na po pala siya. Akala po niya sinusuntok ko lang po siya. Nung naramdaman na po niya, ayun, inagaw niya po sa akin. Kasi malaki, ganito po ang katawan ng airpod ko nung panahon. Tapos ako naman po, sobrang bungo. Payat lang po talaga. Kaya niya po akong iwas-iwas nun. Nagaw po niya sa akin yung matalas. Tapos nasaksak po niya ako. Ayun po. Kasi sa sama ng loob niya na lumaban ako. Tapos sumirit po yung dugo ko sa ulo. Natakot po yung asawa ko. Nandun po yung mga kasambahay namin. Buti nakakot po kami. Wala po ibang sinisigaw kundi demonyo ka. Wala kang kwenta ka mga ganun. Basta yung galit ko po. Kasi pangarap ko rin po magpulis nun. Magka-college na po ako. Tapos pag-aaralin po ako ng time na yun. Parang natigil po kasi nga po bigla pong out of nowhere na nalugmok po kami lahat magkakapatid eh. Nung nalaman po namin na hiwalay na sila, ang mama ko nagkaroon ng iba. Tapos yung papa ko, ganoon din po. Napabayaan po kami magkakapatid. Tapos napalayas po ako nun sa dami ng mga atraso ko sa bahay. 1 taon po akong pag-alagala sa kali. Nakadiskarte po ng malaki ang diskarte sa illegal na paraan. So ang dami kong kaibigan, ang dami ko rin nabuo po yung miyembro ng gang namin napalago ko sa lugar namin, halos buong NCR yun eh. Tapos hanggang naubos po ako. Nawala na rin po yung mga nasa paligid ko, nawala na rin mga kaibigan ko. Hanggang yung asawa ko, hindi na rin po pinakita sa akin yung mga anak ko. Tapos yung time na yun, kung kanino po ako lumalapit, yun, tinatanggihan po nila ako kasi wala na po silang makita sa akin. Hanggang umabot sa point na nagbubungkal na ako
tumatanggap na ako ng jumper na tubig. Oo. Magsuksok po kami sa mga Poso Negro. Puro mga dumi-dumi kami ng sa halagang 200, ng 150. Dati, dumidiskarte kami ng pera para makapag-drugs. Dinanas ko po yung dumiskarte ng pera para makakain. Doon ko naranasan halaga nung pagkain. Hanggang sa, nung nabalitaan ko na, akala ko, abulin ako ng magulang ko. Pag nabalitaan yung dinadanas ko sa lugar na yun. Wala po. Nung may nakakita po, nakakilala ko sa tatay ko. Tapos sinabi niya na, yung anak mo rin nakita kong pag-alagala. Nakarating sa akin. Ang sabi ng papa ko. Kaya mo, antayin ko na lang na mamatay. Pagpatay na, isang sakitan na lang, isang gastusan na lang, isang libingan na lang. Ayun yung pinarating sa akin ng tao na yun. Kaya, dinamdam ko ng gusto. Tapos, ayun po, iyak ako ng iyak nun sa isang ilog na mataas, na madilim. Gusto kong tapusin yung buhay ko nung panahon na yun. Hanggang sa may dumating po na isang pastor Sabi niya sa akin kung mahal daw po ako ng Diyos. Sabi ko, meron ba talagang Diyos? Meron ba talagang ganyan? Tapos sabi niya, ano ba nangyari? Ibahagi mo sa akin yung nangyari. So, binahagi ko po sa kanya yung buhay ko. Tapos kung ano po yung problema ko that time. Tapos sabi niya, wala yung pinagkaiba sa prodigal son. Sabi niya. Tapos sabi ko, ba't ano ba nangyari dun? Hindi mo ba alam na yung anak niya, parang pinatay na rin yung tatay niya kasi kinuha niya na yung mana niya, nagbustay siya, nagganyan din, kagaya ng ginagawa mo. Tapos, pagbalik niya, sinalubong pa siya ng ama niya. Humingi siya ng tawad, tapos pinagandaan siya, sinuotan siya ng gintong. Sabi ko, hindi ganun mangyayari sa akin. Pag bumalik ako sa papa ko, baka hindi mo alam, sabi ko sa kanya. Lumaki ako sa gulpe. Sisiguraduhin ko sa'yo, parang malabo pa sa sabaw ng pusit na pag-awarin ako. Kasi nakakarating na nga sa akin yung balita na inaantay na lang niya ako mamatay. Ganyan. Tapos, hindi, sabi niya, kumilos ka ng naaayon na alam mong meron ka relasyon sa Diyos. Kung ba't mo gagawin yun. So, mag-pray tayo. Pinag-pray niya po. Tapos yun lumakad ka kasama mo ang Panginoon. Bumalik ka sa inyo. Kahit 1 year na po ako wala doon. Parang nagsusurvive na lang po ako sa buhay ko ng mga panahon. Kasi hindi naman po nagtagal yung napaldo ko na So, parang 3 to 4 months ko lang po siya napakinabangan. Tapos yung the rest ng taon, puro na po ako pag-alagala na Pwede ka na pong sabihin naranasan ko na maging patay sa mga dinanas ko Hanggang napatrouble ako saan-saan. Nandyan yung mababanatan ako. Nandyan yung makagawa rin ako ng kamalian sa kapwa ko. Hanggang sa ang papa ko po kasi bumabiyahe ng taxi. 2 AM po siyang lumalabas ng madaling araw. So, ang ginawa ko po, bumakod po sa amin, sa bahay namin. Para abangan ko po yung paglabas niya. Kung saan po yung pinto na lalabasan niya, doon po ako nahiga. Kasi talagang, wala naman po ako natutuluyan. Sa jeep lang po, sa tricycle, ganun lang po yung pabangketa, kung saan lang po mapadpad noong time na yun. So, sanay po akong umiga sa mga ganun. Tapos, umiga po ako doon. Inantay ko po na magbiyahe ng taxi. Ayun po, nung lumabas na po yung papa ko, patay po yung ilaw. Natapakan niya po ako Tapos ang narinig ko, sabi niya, sino to? Sabi niya po. Tapos, yun, nalipungatan po ako, kinabahan po ako kasi naalala ko po ulit na o nga pala, nandito pala ako para humingi ako ng tawad, tsaka ready ko na yung sarili ko, handa ako na baka gulpihin ako na ito palabas Ganun, palayasin ulit ako or
ibugtong sa akin lahat ng galit na nangyari. Pero pagbukas siya po ng ilaw, sabi niya, sino to? Si RJ? Tapos sabi ko, opo, di, ako po to. Busang, sabi ko, di, ang ginagawa mo ito? Sabi ko, di, sorry po. Patawarin niyo po sa mga nagawa ko pong kasalanan. Hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo po ako, sabi ko. Tapos sa pag-isip-isip ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Tapos sabi niya, biglang sumagot siya sa akin ng, ang baho mo ah. Sabi niya sa akin. Tapos, sabi niya, ang baho mo ah. Maligo ka nga dun. Tapos, eto 200, kumain ka ron. Pero maligo ka muna. Pangkain ko sana yan eh. Baon ko sa biyahe ko eh. Pero di bali, sa unang hatak ko, doon na lang kakain. Tapos doon na po ako naiyak. Tapos, yumakap po ako sa kanya nang sabi ko, Dad, sorry po talaga. Talagang yakap-yakap po siya para akong batang humagulgol. Tapos sabi ko, buti Dad, hindi po kita napatay. Sabi ko sa kanya. Tapos ang sagot niya sa akin, Nak, matatanggap ko na mapatay mo ako dahil sa sama ng loob mo. O kung ano man yung pagkukulang ko. Pero hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung ikaw yung napatay ko. So, parang nabura po sa isip ko yung mga balita sa akin na hinihintay na lang po akong mamatay ng papa ko. Tapos niyakap niya ako maigpit. Sabi niya, tandaan mo to na lalaki din mga anak mo. Sabi niya. Hindi kain tiisin ng magulang. Anak niya. Sabi niya. Kaya yun, simula nun, kahit sobrang hirap, natuto po ako na magpasalamat sa Diyos. Sabi ko, anghel po talaga yun yung para sa akin, yung kumausap po sa akin. Kasi hindi ko po talaga lubos maisip na kahit sa panaginip na papapatawad po talaga ako ng tatay ko eh. Kasi sa kinalakayan ko lang po sa kanya. Tapos, yun po, nagsimula po akong maging mainit sa Diyos. Tapos, ang nangyari po ganito, tinulungan niya po ako, makabiyahe po ako ng tricycle. Ang ginagawa ko po, magpapadala po ako ng gatas siya ng diaper. Parang 100 pesos na diaper, 100 pesos na gatas lang na isang sachet. Tapos dadaling ko po dun sa biyenan ko kay Pastor Edwin po. Ang bumababa lang po nun, si Pastor Edwin lang po, si Daddy Edwin. Sabi ko po sa kanya, di ba pwede ko pong makita yung mga anak ko. Tapos ayaw pa ng Japit eh. Kasi po sobrang dami na rin po ng pinagdaanan namin. Nandun po yung nagdadrugs ako, tiniis niya po yun. Niloloko ko po siya, tiniis niya po yun. Pambababae ko, lahat ng mga kalokohan ko, pagsisinungaling ko, tiniis po lahat ng asawa ko. Pero yung that time na naging worse na po talaga ako, tiniis niya po na pag na po akong patawarin, nilayo niya sa akin mga anak ko. Hanggang sa, yun po yung talagang ginawa kong goal noong time na yun. Pray ako ng pray, na magkaroon akong pasahero. Kahit nangipag-abulan ako sa mga nanguhuli kasi kalorum yung dala ko, pinipilit ko. Ang tatay ko, nandun lang sa tabi ko, nakatingin lang sa akin. Parang ginagabayan lang ako na, sige, gawin mo yung paninimula mo. Pero lagi ko lang po talaga ginagawa. Bumibili akong gatas tsaka ng diaper. Hanggang 2 months, 3 months, tapos kumakain na po ako. Yung mga nag-aalok sa akin, tara RJ, ito, yung na pre, hindi na ako gaganyan. Hindi nga. Dahil ilang beses ko na narinig yan eh. Opo, ayaw po talaga nila maniwala sa akin. Tapos, hindi kami maniniwala sa'yo. Ikaw pinaka-walang yari ito sa lugar natin eh. Hanggang sa may mga ganung senaryo na pagpipigil ng kaaway na mapunta ako sa Panginoon. Nagpakita na nga siya ng miracle sa akin eh. Kumbaga, hindi mo na mapipigilan yung kasi naniwala na ako, kumilos na sa buhay ko eh. So, hanggang sa tinigil ko yung tricycle, nag-construction ako. Kahit ang hirap, labor, pintor.
Tapos gawa ng kung ano-ano, buting-ting. Lahat po, pinasok ko. Hanggang delivery boy po ng tubig, hanggang naging laundryman po, pinasok ko po lahat. Tapos, laging ganun lang po, si Daddy Evie. Napray ako ng pray, gusto ko na makita mga anak ko. Hanggang sa one time po, may dala po akong gatas at daya, pero siguro mga, medyo malaki na. Tapos sabi niya, hindi na po si Daddy Edwin yung bumaba. Nagulat po ako mula sa malayo na tumakbo yung yung isang anak ko. Yung panganay ko po tumakbo na, Daddy! Yan na. Tapos yun na po, buhos po yung iyak ko. Niyakap ko po yung anak ko. Tapos bit-bit nung asawa ko po yung baby ko. Sabi ko, thank you. Sobrang laking bagay na itong ginawa mo sa akin na nakita ko kayo ulit. Tapos po nung niyakapin ko yung asawa ko, ayaw pa po niya. Parang, sige, okay lang, mag-aantay ako. Tapos ayaw ko pong pakita sa mga anak ko, parang may problema. Parang, hindi ko muna inisip yun. Nilaro ko po yung anak ko. Sabi ko, hello, kumusta ka na? May pasalubong ako sa'yo. Kahit tig-20 pesos nilaruan, masaya na siya. Tapos, sobrang saya ko. Tapos tinuloy-tuloy ko po yun. Hanggang nagka-problema po sa bahay. Namin. Gusto ko na pong makasama yung pamilya ko. Ayun, pumayag po si Daddy Edwin, tumira ako sa kanila. Pag tira ko po dun, ayun nga po na dun sa nakalakihan kong religion, nagpapapunta po ako dun ng magtuturo sa akin. Pero, yung mga time na yun, sumasabay po yung pamilya ng asawa ko sa outreach, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mula dito po sa JCSGO. Yung una po, tumatakas po ako. Tapos sinasabi ko po yung dahilan ko sa asawa ko. Ma, alam mo naman na ito yung religion ko eh. Tapos sabi ng asawa ko, naunawaan kita di. Ganyan. Pagka wala na si Pastor Albert dyan, yung nagtuturo nga po sa amin, text mo, uuwi ako. Bali dito muna ako, muni muna ako. So mayroon po yung dating time na sinasabi na mga tropa ko habang inaantay ko po matapos sa bahay yung outreach. Mapupunta po na naman ako sa lugar namin. So may makikita na naman ako ng mga tropa na, Jay, baka lumagpas ka sa langit niyan. Ginaganon po nila ako. Tapos, saan ang hearing? Kasi medyo maayos na yung suot ko, ganyan. Tapos, that time, tinitis ko lang. Okay lang, sige. Tapos, one time, lagi ko po ginagawa yun, every outreach, every pupunta si Pastor Albert ng mataas po. Siguro mga 2 buwan nangyari. Hanggang parang si Lord na rin po yung gumawa ng way. Hindi ko po alam nung araw na yon na may outreach. Nakatulog po ako maimbing talaga sa kwarto namin. Opo, nakatulog po. Kaya di ka nakaalis. Hindi po ako nakaalis. Tapos nagising po ako, nag-ano po sila, praise and worship. Doon po mismo sa pintuan, pintuan ng kwarto namin po, kung saan po pwedeng doon lang lumabas. Hindi na po ako nakalabas. Tapos po, habang nakikinig ako sa kanya, lahat po ng bagabag sa sarili ko, tsaka sa mga katanungan ko sa isipan ko, ayun po, doon po nagkaroon lahat ng kasagutan. Nung narinig ko siya, sabi ko, ang galing ng taong to. Sabi ko. Tapos, hanggang matapos po siya. Hanggang makalis siya ng bahay. Yung aral na narinig ko po sa akin, hindi ko na po nakalimutan. Tapos, sabi ko, next week, makikinig na ako sa kanya. Papakita na ako sa kanya. Tapos yun po, pagka next week po, bila po siyang pumanik, nagkakabit pa po kami ng tinutulungan ko po sila daddy ng yung kakantayin po. Pumalik po siya, sabi niya, oh, RJ, good to see you. Pastor. Parang naging idol ko po siya ng time na yun. Tapos, bless po. Oh, ano ginagawa mo dito? Baka hinaantay ka ng mga pagkatakas mo. Sabi sa akin, hindi po, Pastor. Makikinig na po ako sa inyo. Magbo-born again po ako. Oh,
Talaga! Thank you, Lord. Praise the Lord! Sabi siya, tapos yun po, kumanta siya, sumayaw siya. Kahirap sa tingin mo. Ayan, ganun po. Tapos doon na po nagsimula yung init ng samahan namin ni Pastor. Doon na po ako laging matanong, lagi po na nagpapaguide po sa kanya, nagpapamentor, paano ko po sisimulan yung buhay ko. Hanggang sa simula nun, hindi na po nawala si Lord. Lahat po ng mga problema namin sa bahay, lagi namin sagot si Lord. Away ng asawa, hindi pagkakaintindihan, si Lord kagad yan. Financial, si Lord. Lahat po si Lord. Tapos hanggang nawala na po si Pastor, sumanawa po si Pastor Albert. Ang laki po nung impact tsaka nung naitulong niya sa amin. Sa totoo lang po kung paano po siya, parang grabe po siya maglingkod kay Lord eh. Doon ko po talaga nakita yung init niya. Kasi po one time, meron po kami experience na yung lola po yung mama po ng biyenang ko pong babae, yung lola po ng asawa ko, nasa hospital po. Parang 50-50 na po doon. Komplikado na po. Pero may bagyo po, sobrang lakas. Sabi niya, kailangan makakilala sa Panginoon yun. Bago mawala or ano man ang mangyari. Samahan mo ko, RG. Sabi ko, Pastor, ano po, grabe po yung bagyo. Tsaka yung baha, ang taas. Mga nasa tuhod na po namin yung una. Bali, nagmotor po kami. Dalawang motorsiklo po kami. Tumirik po yung motor namin. Si Pastor po talagang ganda po. Mag-aara po siya. Nahiya po sa akin, Pastor. Yung suot niyo po, ay, wag mo intindihin to. Ano to? Tapos, Pastor, ano nangyari? Sabi ko, Pastor, tumirik po eh. Oh, aandar pa ba yan? Halika. Subukan po natin, tapon po natin yung tubig sa tambucho. Binuhat pa po niya yun. Binuhat namin ni Pastor yung motor. Tapos nung in-install ko po, ayaw po talaga tumakbo. Okay lang yan, maglakad tayo. Eh, nandito na po yung tubig. Wow. Pastor, malalim na po dyan. Baka, halika. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Tapos yun na po. Grabe to si Pastor ah. Hanggang nag-alalayan po kami, gamarating po kami ng ospital. Tapos ayaw pa po kami papasukin. Kasi po basang-basa po kami. Tapos nagsalita po si Pastor dun sa guide na salita ng Diyos ang dala namin. Kailangan yung tao makakilala sa Panginoon, naniniwala ka ba? Kinausap po niya. Tapos, sige po, Pastor, pasok na po kayo. Parang na-touch po yung kahit ng gwardiya. Halika kayo din. Kasi kasama namin si Daddy Edwin, basa po kami lahat. Sabi, nung pinasunod niya po sa panalangin yung lola ng asawa ko. Ayun po, pagkatas nung panalangin in Jesus name na nakilala siya, ayun po, nag-flatline po yung doon na po siya sobrang ang daming miracle ni Lord na pinakita sa akin. Tapos yun po, nag-i-invite na po ako ng 2 jeep, lahat po ng mga kagangmates ko na yung sinishare ko po sa kanila paano kumilos yung Diyos sa buhay ko, kung ba't nagbago. Kasi dami rin po talagang nagulat. Na-amaze kasi po, simula po sa puro trouble, saksakan, patayan, barilan, ulungan, drugs. Sabi mo, nag-umpisa ka 12 years old. Opo, 12. Tapos, nung medyo nag-surrender ka na kay Lord. Opo, 22 to 24 na po. 24 habang panahon. Haba rin po talaga na talagang nakilala po na parang warlord dun sa lugar namin. Tapos dumating na po yung time na habang nag-i-invite po ako, yung mga barkada ko po na dating nang kukutsa sa akin na baka lumagpas ka sa langit, baka kailan hearing mo, ganyan, lawyer, kayo, pagka dadaan na po, hindi na po nila kayang gawin sa akin, nahiya na po sila. Nagtatago na po sila. Tapos po, ako na po yung nangangamusta sa kanila. Hindi namin alam na na totoo pala talagang nagtitino ka na. Brother, kamusta ka na? Nakamusta ko po sila. Ayun po, nahiya na po. Sama ka sa halos lahat po sila, naisama ko po sila rito.
halos lahat din po sila na baptize po yung iba. Yung iba po nasama ko, nakakilala po kay Lord. Hanggang sa, ayun po, sa kabila ng lahat, sa paniniwala ko kay Lord, ayun, nilagay na po niya ako sa maganda kahit na hindi po natupad yung pagiging pulis ko. Ngayon, ano na po, protection agent, VIP bodyguard na po. Wow. Ayun. Sobrang na-bless din po ako. So, nag-iba talaga yung takbo ng buhay mo, no, Arnold? Opo. RJ din ang nickname mo. no? RJ po. Pero nag-iba, no? So, ano sa tingin mo yung pinaka naging cause ng pagbabago mo? Pwede pala yun, ano? Magbago ang tao. Opo. Ano sa tingin mo ang nagtulak sa'yo sa pagbabago? Ano po yun, yung parang calling po yun eh. Sa akin, para sa akin po ano po, siguro dahil din po sa mga pinagdaanan kong mapait sa buhay na naniniwala po ako na minsan ganun po mamalo ang Diyos eh. Na hindi niya agad ibibigay yung dapat sa'yo. Pero tuturuan ka niya sa pamamaraan na alam po niya eh. Kasi nung time na nagkaanak po talaga ako, hindi wala pong balak na magbago pa. Kasi parang nabigla po ako na maging tatay. So, habang sanggol pa lang po sila, ganun pa rin po yung way ng pamumuhay ko. Pero nung narinig ko na po na nakapagsalita na po sila na I love you, Daddy. Daddy, mahal na mahal kita. Daddy, I love you. Yung panganay ko, yung kasing bunso ko. Nung naririnig ko na po yun po yung dumurog talaga ng puso ko na sabi ko, sarap pala maging tatay. So, gagawin ko to, sabi ko, na ilalabang ko tong mga anak ko kahit sa anong paraan na malulugod sa Diyos. Kasi alam ko po na hindi na po uulitin na parang wala na pong chance pagka bumalik pa po ako dun sa dating buhay. Baka hindi ko na po ulit maranasan yung ganun eh. Dahil ang tagal ko po talagang nagtiis tsaka nagtiyaga para mabawi ko po yung pamilya ko na dapat wala na eh. Kasi sinukuan na po ako eh. Pero yung sinabi ko kay Lord, nagkaroon ako ng matinding relasyon sa kanya na, Lord, pakita mo lang sa akin yung mga anak ko. Tutuloy-tuloy ko po ito. Tutuloy-tuloy ko yung pagbabago ko, sabi ko sa kanya. Tapos, tinupad po ni Lord yun. Para sa akin po, second miracle po yun. Ganun po yung miracle sa akin eh. Kasi po, lahat ng prayers ko, sinutupad po niya eh. Tapos, di ko po alam kung paano maabawi sa kanya. Ayun po yung nagiging, parang di nila ako masisi pagka nagiging mainit po sa kasi, po nahiya po ako sa kanya eh. Lahat po ng dalangin ko, pinapakinggan po niya eh. Kahit na hindi naman po dapat na piliin dati. Tsaka i-bless eh. Dahil po sa lahat ng mga nagawa kong mga pagkakamali. Nagpipray pa rin po kasi po naniniwala po dun sa unang miracle na pinakita sa akin eh. Hanggang ngayon po, nagmi-miracle po siya para sa akin. Wala po talagang na hindi po niya pinagkaloob sa akin. Kung hindi man po niya binigay, na-realize ko po sa huli, hindi ko po yung ikakabuti. Napakagandang ugali mo na yan, yung thankful ka, nagpapasalamat ka. Opo. Diba? Kasi na-realize mo, at talino din yan na nanggagaling sa Panginoon. Kasi maraming tao na nakakalimutan na nilang magpasalamat sa Diyos. Opo, Kahit opo. maliit. Kasi laki nung binago sa'yo ng Panginoon. Kaya Opo. naiintindihan namin kung gaano ka grateful sa Panginoon sa mga panahon na ito. Opo. Arnold, meron ka bang gustong ibahagi sa ating audience ngayon na nanonood? Okay? Para sa pamilya, dahil parang yan ang naging ugat ng mga naging problema mo sa buhay. Meron ka bang gustong ipaalala sa kanila? Opo, yung sa bawat pamilya po na nakikinig at saka nanonood po, ang payo ko lang po ay siguraduhin po natin na ang Word of God, ang salita ng Diyos o ang presence ng Panginoon natin, ang tunay na Diyos na buhay ay nasa loob ng tahanan. Yung mga padre de pamilya na katulad ko, pasakop po kayo sa Diyos.
Pag nagpapasakop po kayo sa Diyos, magre-reflect po lahat yun sa mga mahal nyo sa buhay. Magpapasakop din po sa inyo ang asawa ninyo. Magpapasakop din po sa inyo yung mga anak ninyo. Number 1 po yun. Pag wala po ang Diyos, hindi niyo po ginawang sentro ng buhay nyo ang Panginoon, hindi rin po natin kaya yung buhay. Doon po ako naniniwala talaga. Yun. Doon lang po magiging perfect ang family pag andun po si Lord. Ayun po. Arnold, last question ko sa'yo. Meron ka bang mga dream para sa mga anak mo? Ano yung nakikita mong mangyayari sa kinabukasan? Siguro lahat naman po ng mga magulang nag-aangad po ng magandang kinabukasan para sa mga anak nila. Ganon din naman po yung mga magulang ko nung panahon. Pero lumaki po kami magkakapatid na nagrebelde. Ibig sabihin po na pwede pa rin pong hindi mangyari. Kaya ang pinapangarap ko sa mga anak ko, yung makakilala po sila sa Diyos. Kagaya ko po. Hindi na po ako nagangad na yumaman sila or what. Basta maging maayos sila na lumalakad sa ikalulugod ng Panginoon. Yun, sobrang saya ko na po. Wala na po kasing ibang mas sasaya dun sa isang magulang na makita niya po yung mga anak niya na nagpapasako po sa Diyos. Parang yun po, 100% sobrang saya ko na po nun. Kahit hindi po sila sobrang successful, kagaya po ng mga tanyag na mga kilala na mga successful sa buhay, na sobrang ubod ng yaman, or kung ano po yung term ano po yung definition ng successful sa kanila. Sa kanila po yun, pero kanya-kanya po tayo. Ang successful para sa akin, yung nagagawa mo yung ministry, or yung will o kalooban ng Diyos na gagawa mo sa buhay mo. Ayun po, gusto ko po na maging makakilala rin po sila ng gusto, maging malalim po yung relasyon nila sa Diyos. Sobrang saya ko na po nun. Maraming salamat, Arnold, Opo. sa pagbubukas ng puso mo at paglalahad mo sa mga nangyari sa buhay mo. Ikaw ay isang tunay na patotoo na ang Diyos natin ay buhay. Yung nangyari po sa krus ng Kalbaryo, hindi po walang effect yun. Hindi po drama lang yan ng Panginoon. Talaga pong dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ngayon po ay sineselebrate ang Good Friday, di ba? So, inaalala po natin. Pero minsan lang po siyang namatay. Hindi po siya namamatay tuwing Biyernes Santo. Pero yung effect na yan, thousands of years ago, more than 2,000 years ago, ay naramdaman pa ng ating kapatid na si Arnold. Nagbago ang buhay niya. Although hindi perfect, pero naroroon na po ang pagbabago, ang kapayapaan sa kanyang buhay, at siya po ay tunay na naniniwala sa Panginoon that God will provide for him. Yes. So, napakaganda pong patotoo ito na ang Diyos natin ay buhay. So, kung sino man po sa inyo ngayon ang nagsasabing, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Napakadali pong abutin ng Panginoon. Hindi po siya hard to reach. Ang Panginoon po ay naririto kasama natin. Naghihintay siya ng paanyaya mo sa iyong buhay, sa iyong puso. Kaya kung natin siya aanyayahan, hindi naman po siya mamimilit sa atin. Napakaraming tao pa rin po hanggang sa ngayon ang hindi kumikilala sa Diyos. Marahil ay 5 ang religion nila, pero wala silang relasyon sa Diyos. Kaya sa araw na ito, hayaan niyo po na malid ko kayo sa isang panalangin na pagtanggap at pag-anyaya sa ating Panginoon. Kagaya rin ang ginawa ni Arnold, ni Brother Arnold, no, sa kanyang buhay. Dati madilim, diba? Dati magulo, confused, walang direksyon. Pero nung may nag-share sa kanya ng salita ng Diyos, sinanggap niya to, sinunod niya to. At siya ay nagtuloy-tuloy na manampalataya sa ating Panginoon. Sige po, kung nais niyo pong i-acknowledge ang Panginoon bilang Lord, kasi ang ibig sabihin ng Lord, Panginoon, no? Absolute authority. Amen po ba? Sumunod lang po kayo sa simpleng panalangin ito na sinulat ni Pablo
under the inspiration of the Holy Spirit, si Pablong Pusakal ay naging lingkod din ng Panginoon. Naging very committed na lingkod ng ating Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo ngayon, Lord. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Wala po akong maitatago sa iyo, Lord. Alam mo lahat ang sa akin, Lord. Salamat po, O Diyos, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dyan, nagkaroon ako ng kalayaan na makalapit muli sa iyo. Ako po ay nananampalataya na ikaw, Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa paggabay mo sa akin sa araw na ito. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa pang-araw-araw kong buhay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan mo, Panginoon Hesukristo. Amen. Amen. Praise God. Kung ginawa mo ang panalangin na yan at nagnanais mong magkaroon ka ng sarili mong Biblia para makita mo doon, madiscover mo ang mga plano ng Diyos para sa iyo. Congratulations sa ginawa mo ngayon. This is the best thing that's ever happened to you on a Good Friday. Talagang mabuti po ang Diyos. Amen. Napakabuti niya. Imbis na tayo ang pinako, siya na po ang kumuha nung pagkapako na yun. Di ba napakabuti po niya? At dahil dyan, meron tayong kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung hihingi po tayo ng tawad sa Kanya, pinapatawad niya man tayo. Kahit ang lalim-lalim ng kasalanan, pagkalaki-laki ng kasalanan, napakalaki, damulag na kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Panginoon. So congratulations sa araw na to, sa pagtanggap mo sa Kanya. Again, Brother Arnold, maraming salamat sa pagdalo mo dito ngayon sa ating podcast na ito. God bless you sa susunod ulit. Thank you po. Salamat din po sa pag-anyaya. Ay, binabati ko nga pala yung asawa ko, si Japet, pati yung mga anak ko. Anong pangalan ng mga anak mo? Si Andreo at si Althea. Yay! Si AJ at si AJ. Hallelujah. I love you. Wow. Thank you, Lord. Glory to God. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala